Alright, welcome guys sa Welcome. unang podcast namin, On the One, tungkol to sa music production, recording at saka Buhay banda. buhay banda at saka may konting live sound kung banda ka. Alright, ako nga pala si Tim De Ramos, drummer ng MTM at nagre-record ako for almost 18 years. So, medyo yun, other than drumming, yun yung hilig ko. Yeah, and I'm Joma. Bassist ako ng MTM. At nag-start ako ngayon matuto mag music production. Ko? Oh, 2 days lang. 2 days lang. 2 days pa lang ako natututo. Alright, so Ayan. disclaimer, hindi kami expert. Lahat ng mapapag-usapan namin ngayong gabi na to or ngayong araw na to ay galing lang sa experience namin dalawa. Alright? Marami namang ways on how to do things at saka kung paano record. Pero ito lang yung na-experience namin at gusto namin i-share sa inyo. Mismo. Alright, Joma, simulan na natin. Okay. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ito, halimbawa, meron akong kanta na na-demo. Okay. Meron akong kanta na demo. Gusto ko na siyang gawing tunay na kanta. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ano bang masasabi mo? Anong tips para magsimula ako? So gusto mong mag-record? I-record yung kanta mo? Ang tanong dyan, gusto mo bang computer recording or dedicated hardware recording tulad ng say Zoom L12 or yung mga multitrack ng gawa ng Tascam? So, yun yung unang dapat mo itanong sa sarili mo. Gusto mo ba ng computer, laptop? Tapos, kailangan mo syempre ng audio interface. That's another kind of like step or info na dapat malaman mo versus dun sa isa na dedicated hardware na ang role lang nun ay i-capture yung gusto mong i-record. So, pag nasagutan mo na yung dalawa, kung gusto mo mag-Mac, computer recording, Mac or PC. Kung saan ka komportable, edi yun ang gawin mo. Yun ang piliin mo. Piliin mo Mac. Sa experience ko, Mac yung pinaka stable at madali pagdating sa music production at saka video editing. Pero syempre, dahil sa Mac din ako una nagsimula. Kaya siguro madali sa akin. Doon ka na nasanay. Oo. Yun. Halimbawa naman, wala akong kasama. So, tingin ko, ang magiging route ako, more on computer. More on computer. Tapos, pinakamadali na para sa akin ngayon, Mac. So, na-establish na natin na Mac na yung gusto ko gamitin. Anong dapat kong gawin na after nun? Audio interface. Kailangan mo ng audio interface. So, depende sa budget mo. May mga audio interface na less than $100. Meron din namang nasa $500 all the way to $1,000. Lahat yun, iisa yung function at saka iisa yung ibibigay sa'yo, which is to capture yung audio na ilalagay mo, whether it's vocals, gitara, drums, and nag-iiba lang dahil sa converter. Pero kung gusto mo lang i-capture, I guess any $100 audio interface will do. Okay, meron ka bang example para dun sa... Ako, kuwari budget ko 100 lang. Oh, Ano bang madaling Focusrite 2i2. Naririnig ko na Meron yun. yata. Ano ba tayo? Ayun. Kunin mo nga. Nakautusan pa. Hindi yan. Yung isa. Yun. Ito. Focusrite 2i2. Generation 4. So, siya 2-channel audio interface, USB. Ang maganda rito, plug and play. Para lang nag-plug ng printer. Mas komplikado pa nga mag-plug ng printer kasi may driver yon. Ito, pag pinalag mo USB sa computer mo, matik na i-recognize agad ng Mac na ito yung sound card mo. So, meron siyang 2 instrument input at saka merong 2 microphone. But you can only use 2 inputs at a time. Max. Kaya 2i2. 2 in, 2 out.
then may headphone din. So, So, bale, may gitara ako, dito ko ilalagay oh. dun sa butas na yon. Tapos kung gusto ko mag-record ng vocals, ito. Kung nakalagay sa input 1 yung gitara mo, input 2 yung vocals. Kasi hindi nga pwedeng gamitin ng sabay. Hindi pwedeng sabay. Oh. One at a time. Okay. Tapos, yun. Kung yun yung sunod na step. And then from there, software. Kung pinili mo ay computer recording, kailangan mo ng computer software to record, which is, ang tawag nila doon, DAW or DAW, Digital Audio Workstation. Oh, So, yan yun yung pala yung mga narinig ko. Pro Tools, Logic, Cubase, tapos sa PC may Sonar, then Cakewalk, marami. Pero yung top 3, tas merong Ableton Live. Yun yung mga sikat na software. And then kung pinili mo naman hardware lang na multi-track recorder, then wala kang i-spend na pera pambili ng DAW. Sa experience mo, anong pinaka madali para sa'yo na DAW? Nagsimula ako GarageBand. Kasi pag bumili ka na ng Mac, meron na siyang kasamang libreng GarageBand at saka iMovie for video editing. So, nagsimula ako GarageBand, pero mabilis rin akong nag-transition to Logic kasi yung gusto kong mangyari at yung mga editing, Logic yung meron. So, mabilis ako nag-graduate sa GarageBand. Natagal ko din ginamit yung GarageBand eh. Kompleto na. Nandun Oo. na lahat yung, kung isa ka lang na musikero na gusto mo mag-demo ng kanta, gusto mo mag-record ng vocals, and then gusto mo lagyan ng instruments, and you know how to play guitar, bass, and some drum. Kahit wala kang drums, pwede ka mag-program ng MIDI doon sa GarageBand, and hindi mo rin kailangan ng guitar amp or bass amp. Lahat nandun na sa GarageBand. So, pretty much, lahat ng kailangan mo to make a song and to mix and edit the song, ando na. Nasa GarageBand na. GarageBand na. Pero minsan kasi, para bang naano ko na, hindi ko matranslate yung nasa isip ko papunta sa GarageBand na parang nagiging nagiging hadlang palalo. Anong pwede ko nang gawin after nun? Siguro, yung ito, napapansin ko sa mga nakakausap ko musikero na nagsisimulang mag-record, ang gusto nila yung, simple lang na software kasi hindi naman ako pro, pero yung gusto nilang result ay nangangailangan ng pang-pro na software. So, hindi mo lang siguro napupuna, pero yung mga editing at mixing na gusto mo mangyari sa GarageBand, sa Logic mo pala makikita or sa Pro Tools or sa Cubase. Pero lagi may inisip na, hindi, basic lang naman ako, basic. Pero yung gusto mong process, pang pro pala. So, okay lang din namang mag-transition ka agad. At lalo ngayon, hindi tulad dati na kailangan mong bilhin yung software ng $500. Ngayon, pwede mong rentahan for month-to-month subscription or pwede mong bilhin. So, hindi ganun kabigat sa bulsa. Yung Logic, may free trial for 3 months. 3 months Ganun din ang Pro Tools. May Pro Tools intro. Ganun din. PreSonus Studio One. Pag bumili ka ng any PreSonus audio interface, meron ng Studio One. Libre din yun. Studio One Artist. So, parang Logic din yun. Parang pinsan ng Logic na taga-ibang bansa. Ano lang talaga, mas trip mo yung Logic. Mas trip mo yung Logic, ganun ba yun? Well, actually, pare-parehas naman talaga sila. Medyo, may konting iniba rin yung Pro Tools, syempre.
yan yung sinasabi na standard kasi sa lahat ng mga recording studio makikita mo talagang naka Pro Tools sila. Siguro dahil kung nasa parte ka na ng mixing and editing ng audio, I think Pro Tools has more to offer in terms of routing. Lalo na kung i-include mo yung mga hardware, mag-mix ka na using hybrid setup, hindi lang puro plug-in kundi actual hardware. I think routing, mas marami mo offer ang Pro Tools. Not to say na hindi kaya ng Logic or Ableton or Presonus, pero I think mas madali i-set up ang Pro Tools. Para siyang iba't ibang kotse. Mm. Pare-pares na mahilig ka nga resulta. pala sa kotse. Oo. Oo. Parang ipipili ka lang kung anong trip mong kotse, Oo. pero ang resulta, ganun pa rin. So, nasa sayo na yun kung anong kotse. Yun. Parang naiintindihan ako. Parang ang Logic ay Toyota. Ang Pro Tools Honda. Ang ang Nissan. Ano kaya Nissan? Presonus. Hindi ko alam yung Presonus eh. Alam ko So, lang Logic. Ayan. Meron ding mga nagtatanong, so nasimula na nila yung process ng nagre-record na sila, pero habang nandun sila sa actual project, yung mga name, yung mga, say, track, Terms. yung mga terms. Oo. Track. Alam natin na, okay, guitar track, vocal track. Pero pag pumasok na yung mga wordings na insert, send, auxiliary, Bus. Hindi yun yung bus na nasakyan mo sa EDSA. Pero yung function, para din nga naman yung bus na sinasakyan mo sa EDSA o Sabit din. sa Anaheim. So, yun. Importante rin na naiintindihan ng katulad mo na nagre-record, nagsisimula, yung parte na yun. May mga libro, pwede mo i-YouTube kung anong function ng insert, send, auxiliary, bus, at saka yung paglagay ng effects like compression, reverb, EQ, lahat yun, mari-research mo naman. Siguro pag pinag-usapan natin yun into details, mauubusan tayo ng oras. Pero we can save that sa susunod na episode. So, yun. Isang struggle. So, I highly recommend na other than learning how to use the interface, how to use your software, get familiarized dun sa mga terms. Track, send, return, and then also yung gain staging. Importante rin yun. Minsan, yung gain staging, sa experience ko, lalo na pag nagre-record ng gitara, sa mga kilala nating gitarista, lalo na pag nagre-record kayo ng gitara, tapos yung gitara nyo ay todo lahat, yung volume. 11. Nasa 11. Tapos sa interface, ay napaka-importante na titingnan mo yung signal. Makikita mo green, tas yellow, tas magiging red. Sa totoong amp, okay lang yun. Yung pumipitik yung pula. Pero sa guitar software, guitar amp software, iba yung reaction ng software saka yung how it was coded. So, be mindful sa signal nyo. Pwede mo muna subukan ng, instead na 11, subukan mo muna ng 7 yung volume, yung tone, instead na sagad, i-roll off mo ng konti, and pakinggan mo kung medyo okay ba yung tunog ng amp. Hindi yung tunog masyadong matala sa tenga. Nasakit din sa tenga yun pag ilang oras mong ginagawa. Kasi kung nag-record ka, halimbawa, isang guitar track, okay lang yun, hindi mo pa masyado mapupuna yung problema. Pero pag nag-layer ka na ng mga 7, 8, mahirap na. Maririnig mo na parang masyadong muddy na yung mix ko. So, gagalawin mo volume, gagalawin mo yung level ng track, at saka yung EQ mo. Pero kung inayos mo na on the way in, malaking bagay kasi that will give you a lot of headroom. Tsaka nakakapagod yun, men.
Oo. Biruin mo, 5 kanta, tapos iba't ibang layer yon. Oo. Nakakalito yun. Mahihilo ka na noon. Lahat din nandito sa 911. pinapakinggan mo, lahat nandito sa gitna ng noo mo yung gitara, tas ipapan mo parang ang labo. Saan? Parang halos masilam-silam ka na sa labo ng mix. Parang nag-shampoo na. Parang binuksan mo yung shampoo. Ganon. So, gain staging. Ayun. Bago pa mag-EQ, bago ka pa mag-compress, I think importante yon. Kahit sa vocals, kung may nire-record ka na singer o ikaw mismo yung singer, medyo lumayo ka ng konti. Kung alam mo malakas yung boses mo, kung may built-in na preamp ka sa leeg mo, medyo Ibawasan mo ng konti. bawasan mo yung output ng boses mo. Pero kung di mo kaya, nandyan, kontrolin mo yung volume ng yung level ng interface. Healthy gain. So, not too loud, not too soft. Mahirap din naman yung sobrang mahina yung volume. Halos, Mabaon sa mix. pag record mo, hindi mo na marinig yung record mo. Isipin mo, 7 layer yun. Tapos Pitong lahat, layer na hindi mo marinig ni isa. Or yung opposite naman, 7 layer, halos pumutok na yung speaker. kawawa. Mahawa ka naman. Bawa naman, bawa. Nagsisimula ka pa lang, bingi ka na. Hindi na tapos yung kanta, hindi mo na narinig yung final. Dalhin niyo na ako sa ospital. So, yun, gain staging. Siningit ko lang. Okay. Tapos, So may audio interface na tayo. Meron na napili ng DAW. What's next? I think, sunod nun, just like any other skill, kailangan mo lang practicein. Kasi, pag nanood ka ng YouTube, halos lahat na nagde-demo ng recording doon. Unless yung talagang sinabi na, beginner lang ako. Pero pag nanood ka ng YouTube na specific for recording, makikita mo, pag dinemo nila yung product or yung process nila, ang ganda ang galing agad. Pero, yun, para ring nag-skateboard ka o nag-drums o nag-bass, it takes a while. Kailangan mong sanayan, kailangan mong ensayuhin din na marinig kung ano talagang tunog ng compressor, yung process lang, yung pag-connecta ng gitara, pag-record sa guitar amp plugin, pag-set ng level, lahat yun process na kailangan mong ulit-ulitin to the point na hindi mo na iniisip na parang pag nag-drive ka ng kotse. Pag-start mo, hindi mo na iniisip. Oo nga, no? Basta ka na lang, iniisip mo na Muscle lang. memory. Iniisip mo na lang yung, alam ba, papasok ka sa work, iniisip mo na lang, mata-traffic ba ako? Anong freeway dadaanan ko? Hindi mo na iniisip yung, reverse. Oo nga. Ay, kita mo, nilagay mo sa reverse, pero hindi mo na iniisip. So, parang, ganun din sa recording. Yung process ng pag-connecta ng mic sa interface, pag-connecta sa computer, pag-open ng project, pag-start ng project, pag-load ng track, naming ng track, paglagay ng plugin, lahat yon process yun na kailangan mong ulit-ulitin para later on, pag gumawa ka na ng kanta, hindi na siya magiging para talagang super struggle. Kailangan lang talagang practicein. Mag-practice. Practicein. Wag mananawa. Wag matulog. Wag tulugan. Practice, Brad. Buong araw na akong hindi natutulog. Isa niya. Kailangan mo rin matulog pala. Kailangan matulog. Mahirap naman yung puyat na yun. Hindi mo na marinig yun ni-record eh. Lito na yung utak. Naririnig ko na yung sarili ko. So, yun. Okay. Teka, mayroon ba mga tanong? May mga question ba tayo? Meron bang tanong? Meron ba? Well, meron. May tanong. Tungkol dun sa kaninang insert, bus, send, auxiliary. Okay, so tinatanong ni Wilbert Bautista, drummer ng Mayday. Mayday. Nagre-record din kasi si Wilbert. Nire-record din niya yung banda niyang Mayday. So yung isang tanong niya sa akin, ano ang function ng bus? So, ang pagkakaintindi ko, so say for example, meron kang drum tracks.
Walong drum tracks. So, 8 individual tracks yun. Pwede mo siyang kontrolin each track. Kasi bass drum track, snare drum, rack tom, floor tom, and kung ano pa, overheads. So, pwede mo siyang kontrolin isa. I-set mo yung level ng kick drum, ng snare, ng rack tom para matimpla mo yung tunog ng drum sound mo. Ngayon, lahat yon naka-output sa stereo output. Master stereo output. Ngayon, yung bass, kung gusto mong lagyan ng compression yung buong drums, instead na lalagyan mo ng compression effect yung bass drum, snare, individual, pwede mong maglagay lang ng isang compression na maapektuhan lahat ng drum tracks. Ngayon, kaya mo kailangan ng bass kasi kung inilagay mo yung compression na yon for drums sa master track, paano kung may gitara ka? May bass na lumalabas din sa master track. Maapektuhan din yung mga yon. So, gusto mong gumawa ngayon ng bass para yung bass doon dadaan yung 8 drum tracks sasakay. Yung ruta, doon sila ruruta. Sasakay sila doon sa bass. Tapos yung bass, kailangan mo ngayon mag-create ng auxiliary. Para yung bass dadalhin niya yung lahat ng, so parang ganito yan, ito yung drum tracks, tapos yung bass, sasakayan dyan lahat ng track, dadalhin niya sa auxiliary. And then yung auxiliary, nandun na lumalabas yung lahat ng drum sound at nandun yung compression, lalabas ngayon yun sa master output. Naintindihan ko na rin. Oo. Ganun lang pala yun. Nakakalito. Nakakalito. Pero kailangan mong i-visualize kung ano yung function ng bass. So, pwedeng ginagamit ko ang bass for drum overall mix. So, papadala ko yung 8 drum tracks through bass and then magkikreate ng auxiliary track. And then from there, ininame ko yun as drums, meaning lahat ng drum tracks ko pumapasok doon. And then, another bass, kikreate ako ng another bass para doon ko naman padala rin yung snare drum lang, create another auxiliary na nandun yung reverb. So, may separate na para dun sa snare. So, parang lumalabas yung snare dun. Yung logic, once na nag-click ka dun sa part kung nasaan yung bus, send icon, pag kinilik mo yun at pumili ka say bus 1, pag-click mo nun, automatic nagagawa siya ng auxiliary 1. Yun yung kagandahan sa Logic. Sa Pro Tools, kailangan mong i-set. Extra step siya sa Pro Tools. Ang kagandahan naman sa Pro Tools, kung complex yung setup mo, mas mo. Mas detalyado kasi Pro Tools. Kasi yung Logic parang pinangunahan ka na okay, papadala ko sa auxiliary 1. Unless ibahin mo. Pero matic na kung ano yung unang libreng track sa auxiliary, dun isa-set ng Logic. Sa Pro Tools, ikaw ang bahala mag-set kung saan mong anong input-output ng bus. So may pros and cons. So Wilbert, isipin mo na ang bus ay parang bus na dadalhin yung mga tracks mo sa destination. Kung yung bus track mo nasa Bikutan, yung drum tracks mo nasa Bikutan, may bus, dadalhin yan lahat sa Magallanes. Yung Magallanes ang auxiliary track mo. Nandun yung compression, so dadalhin. So, ang ganda na ng tunog bigla ng drums mo. Balitaan mo kami, Wilbert, pagka nasagot yung tanong mo. Sana. Alright, may isa pa bang tanong? Meron Teka, pa ba? tingnan natin. May isa pa bang tanong? I think yes, meron pa. May tanong pa si Francis Nuega. Hey, Francis. Drummer. Isang drummer din. Local drummer from Los Angeles. Drummer ng DeSoto zip code. Daming banda nito. Calrats. Yes. Okay, ang tanong ni... Ayan, medyo ayos yung ayos yung tanong ni Francis. Interesting. Anong dapat unahin i-record pag nagre-record na? Ganda niyan. Oo nga naman. Ikaw, Yan. anong dapat unahin? Ikaw, sa experience mo. Ang akin,
nasanay kasi ako, dahil nga bahista ako, kailangan may sinusundan akong beat. Ang unahin ko, drums, tapos bass. Pag nabuo ko na yung rhythm section, saka ko na siya pwedeng lagyan ng gitara, ng rhythm, tapos lead, yung kulay. Tapos saka yung vocals. Pag sinabi mong drums, nirecord yung drums, nire-record mo talaga yung totoong drums? Hindi, ano lang, tawag dito, gawa ng nasanay ako sa GarageBand. Ang GarageBand kasi, meron siyang yung automatic na drums. Come here. Uy, nandito pala si Eddie. May guest kami ngayon. Yan. Oh, say hi, Eddie. Say hi. Hello. Yun. Say hi. You know? Hello. Hi ka sa Unang TFC. podcast ni Daddy at saka ni Tita Joma. Okay. Okay. Okay ba? O sige, Mm. balik ka na ulit doon. Sarado mo yung pinto. Bye-bye. Ano nga ulit yun? So, ang GarageBand, meron siya yung parang pro drummer. Yung Yeah. tutulungan ka lang. Yun lang ginagawa ko. Maglalatag lang ako ng drums. Pak, 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 pak. Tapos pag nalalagay ko na yung drum tracks, kasi naisip ko, demo lang naman eh. Oo. Saka ako lagyan ng bass. Pag nalagyan ko ng bass, saka ako lalagyan rhythm, lead, Ah, tapos oo. ulit vocals. Yun ang maganda sa Logic. Dapat binibigyan na ako ng Apple ng isang matinding Mac nito eh. Ang maganda sa Logic or GarageBand, meron siyang feature na drummer. Yung drummer na plug-in yun, pag nag-create ka ng track, tatanungin ka, do you wanna create software instruments, drummer track, or audio track? Pag kinilik mo yung drummer track, yun yung sinasabi ni Joma na pag kinilik mo yan, pam! Bibigyan ka agad ng option. Gusto mo ba yung drummer na taga SoCal? Oo. Drummer na taga Brooklyn? Oo. Tapos may mga preset grooves Mga preset. agad. Oo. May mga Kung gusto mo funky. punk. Tulad ng parang ganito ba? Saan ba? Hip-hop yan eh. Hindi yan. Isa. Okay. Okay. Ulats. Okay. Kawawa naman. So, inuuna mo yung drum tracks. So, kung wala kang drummer track, pinoprogram mo yung drum tracks. Pwede rin ganun. Then, MIDI. sinusunod mo, bass, guitar. Bass. Oo. So, parang rhythm section muna. Rhythm section. Sunod, gitara. Tapos, rhythm guitars pa. Rhythm guitar. Tapos, saka ko nilalagyan ng lead pagka alam ko na kung saan ako pwede sumuot o kaya dagdag kulay. Kasi basta pag nabuo ko na yung rhythm, okay na ako dun. Siguro, ewan ko, dahil siguro bahista ako kaya ganun yung nakasanayan ko. Na gusto ko yung rhythm muna. Parang ang hirap kasing maglagay ng lead agad. Or sabagay. di ba? Na hindi mo pa marinig kung anong tema ng music. Oo. So, drums, bass, and then rhythm. So, unang nire-record mo drums. 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 Baliktad naman tayo. Dahil siguro drummer ako, ang una ko nire-record, gitara muna. And then, saka ko ilalagay yung guide drums. And then, uulitin ko ulit yung gitara. Guide drums. So guide guitar, i-record ko. May basic intro, verse, chorus. And then, from there, gagawa ako ngayon ng guide drums muna. Hindi ako mag-uubos ng oras para kunin yung specific idea. Basic lang. Chug, ka, chug, kak. And then, pag nagawa ko na yun, intro, verse, chorus na drum parts, uulitin ko ngayon yung gitara. Tutugtugin ko ngayon ito na yung rhythm guitar for this song. And then, nalimutan ko sabihin, importante na una munang iset mo kung ano yung tempo nung kantang i-record mo. Oo nga pala. Oo nga. Oo nga, no? Okay, mahirap. Well, kaya naman ng Logic at saka May preset na yun eh, sa Logic. pero naka-set 120. sa 120. Paano ko yung kanta mo 90? So, nagmamadali ka ngayon. So, kailangan mo muna sigurong unahin i-set yung tempo ng kanta. Pero to answer Francis' question, siguro dahil drummer siya, unahin niya yung pinakamadali sa kanya. Kung drums, at kabisado niya yung arrangement ng kanta, pwede mo unahin yung drums. Si Travis Barker, inuuna na yung drums niya. So, magre-record siya ng drums na pang-intro lang. And then, drums na pang-verse lang. Then, kung ano yung chorus. Then, saka papasok si Tom. Parang lyrics din. Oh. Hindi lang basta dugtak, dugdugtak. Oh.
Pero madali sa kanila dahil may studio, may tech. Oo. Sa atin, syempre kailangan natin din maging wise sa oras natin. Pag nagre-record, ayaw mo rin naman umubos ng 8 oras. Meron ka pa rin naman mga gawain outside music. So you wanna make sure na efficient. Efficient Yes, ba yung word? mismo. Okay. Efficient. O efficient. Sa'yo, efficient na yung gamit mo. Efficient. Efficient dapat. Yun. So, kung ano yung komportable sa'yo, either you start, Francis, guide drums, kasi ayaw mo naman mag-record agad, mag-setup ng maraming mics to record drums, only to find out na, kailangan ko pala ulitin lahat. So, siguro, program MIDI drums, and build the song arrangement from that. And then, kung anong gusto mo maglagay ng guide guitar, guide bass. Ayun. May tanong pa ba? Wala na. Okay, 30 minutes na pala tayo nag-uusap, man. Ba? Ayos din yun. Unang episode namin sa On The One! Bam! Walang bagsak, walang downbeat. Pero, unang episode namin sa On The One, maraming salamat sa mga nanood. Yes. Maraming salamat sa mga nakinig. Maraming salamat sa mga nagpadala ng tanong nila kay Francis at saka kay Wilbert. Sana ay makinig Masagot. kayo at panoodin nyo tong podcast namin at mag-subscribe. Like, subscribe, share. Yes. Tapos Francis tsaka Wilbert, pag nasagot yung tanong nyo o meron pa kayong karagdagan na tanong, just let us know. At saka sa mga tagapakinig natin ng mga pwede rin kayo magpadala. Sa mga Tulungan kakilala tayo, natin. tulungan. At kung alam namin ang sagot, di isi-share namin sa inyo. Kung hindi namin alam, ay pagpatawad nyo. Sorry. So, yun lang guys. Maraming salamat. We'll see you again next time on our next episode. Again, this is On The One, and I'm Tim De Ramos. I'm Joma. See you guys. Bye-bye. See ya. Walang down.